Salmo 2, verses 7 to 8. Ingon ang pulong sa Dios. Nag-ingon ang hari, isang yaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Mingon siya kanako, ikaw ang akong anak, ug karon adlaw imo na akong amahan. Pangayo o kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran ug mamaimo ang tibuok kalibutan. Bukod mo sila sa bunal nga puthaw ug lugmukod sama sa usa ka kulong. Dalaygon ang pulong sa Dios. Amen. Ako siya gitaytulan, I am a child of God. Tignan mong kaugalingon. Anak ko sa Dios. Ang mga anak ko sa Dios may igsuon. Karon nga panahon na, sa kadagan sa mga butang nga tugadugan sa balita, sa palibot may igsuon, puno sa kabalaka, puno sa kagutom, kamatay, sakit, mga utang, kalibog, kalisod, bisan unsa man nga mga sitwasyon nga tugyatubang igsuon. Usahay magkapangutanan ta, because dili man ta exempted nining tanan, kinsa magyud ta ani nga kalibutan. Kinsa man ta ani nga kalibutan, kinsa man gyud ko. Og tungod kay kung dili nato ni masabtan pag-ayo igsuon kung kinsa ta ani nga kalibutan, kinsa ta tubangan sa Dios. Muatod ka nato na mapuno ta sa kabalaka, kahadlok, pagkawalay kumpiyansa sa kinabuhi. But klaro kayo maigsuon ang tubag sa Dios sa atong mga doubt, sa atong mga worries sa kinabuhi. Kung kinsa ta, kung unsa ta, nataliwala sa itong mga kapakyasan, kakulangon, kinsa ta tubangan sa Ginoo, unsa ta ani nga kalibutan. Klaro kay igsoon ang gingon, ipasangyaw sa Dios nga kita iya ng mga anak ug siya iya ng ato ng amahan may igsoon. Ikaw anak sa Dios, kung ituo ka ni Kristo, gihatagan kaniya og bag-ong otoridad, identity. Number 1, identity, authority, and power may igsoon. Ani nga verse from 7 to 9 makita nato dira tulo ka mga butang kamatuoran nga tumasayran igsuon kinsa ta tubangan sa Dios. Kita nga mga magtutuo diha ni Kristo. Gitagaan ta niya una og new identity, ikaduha authority may igsuon, and ikatulo gahom. Kung atong balikan igsuon ang background, aning Psalms 22 verse 7 to 8 igsuon, adunay ni gitawag nga royal coronation sa konteksto niini. Gigamit ni siya nga salmo igsoon sa pagtudlo sa hari. Ang word nga ikaw akong anak is dili siya literal nga pagkatao nga gipanganak ta diha ni Kristo, kundi a legal or divine legal adoption nga language. Amen. Divine legal adoption language na nagpasabot nga ang hari giila nga representante sa Dios o tag-iya sa saad sa Ginoo. Kung balikan ato ang kinabuhi ni David may igsuon, ang covenant ni Lord kang David gikan sa iyahang mga ka-apu-apuhan kang Jesse hangtod sa iyaha. Kita karon nga nakadawat na sa ni Christ diri sa Asya, kaliwat na ni David. Hindi mong tapat kaliwat ka ni David. Apil ka sa adoption ni Christ nga mamahimo niya anak. Ingon sa 2 Samuel 7 verse 14, ako mahimong amahan kaniya ug siya mahimong anak nako. Amen. Mga anak pa sa Dios. Amen. Mga anak pa sa Dios na igsuon. Kay gipili o gi-adopt man sa Dios si David nga hari, representante sa adoption ni Christ, ni Jesus o ni Lord nga mahimo siyang anak sa Dios. Kita usab igsuon nga mga kaliwat ni David. Kita usab mga kaliwat nga gi-adopt ni Lord nga mahimo iyang mga anak. Mo ni ang atong taming may igsuon nga whatever situation sa atong kinabuhi, mo ni atong taming nga atong guptan nga dili ta angay mabalangka sa kinabuhi tungod kay mga anak ta sa Dios.
Sa ako pag-i-share nila kagahapon, kung may yung kag-anak, mutugot ba rin ginikanan na rin na yung mahitabo, ang dili maayo sa iyang mga anak. Dili gayon. Buhaton yun kanunay sa amahan ang tanan para lang sa iyang mga anak. Magkipatay, maghago, magsakripisyo yun ang amahan para sa anak. Ingon anak gyapon ang atong buhi nga Dios nagsuon. Kung unsa man ang imong kahimtang karon, tungod kay siya man ang Dios nga imong ginikanan, amahan, dili gid siya motugot igsuon nga biyaan ka. Amen. Dili gid kaniya pasagdan, dili gid kaniya talikdan, i-abandona kay anak ka sa Dios. Amen. Bisan unsa pa man usab ang kapakyasan nga imong gagahimo, yung panihantay ganina. Bisan unsa natong simba, pag muli sa balay naagiyawa sa ato. Wala na yawa ti. Datos atong unod-nun kalibutanon nga lawas kinabuhi. Pero we are given new identity in Christ. Di ba? Ingon siya sa iyong pulong in 1 Corinthians, tanan nga nahiusa ni Kristo, gitagaan na niya bag-o nga kinabuhi. Wala na iluna ang yawa sa itong kinabuhi. Ang Diyos na ang atong identity. Si Christ na kanunay ang atong integridad sa atong kinabuhi. Mao ni atong taming. Whatever nga sitwasyon sa atong kinabuhi, muni taming nato. Maglisod man ta, anak ko sa Ginoo. Magsakit man ta, maulian ko kay anak ko sa Ginoo. Naman pa sa mga kahulga sa kinabuhi na may gusto mo patay nato. Protektado ko kay anak ko sa Ginoo. Aduna na tayong mga challenges isip usa sa mga anak sa Dios. Na bitaw mga anak kay ilan andirman sa ginikanan, kinanglan gid sa tadi mo gawas sa kabuton sa atong ginikanan. Kay naapoy mga consequence kung kita mo gawas sa kabubuton sa atong ginikanan. Kato bitaw ta prodigal son. Tungod kay ni gawas man siya tuyo sa kamot sa amahan, sa authority sa gaop sa iyang amahan. Nag-anto siya, amen. Pero kung magbabilin lang ta sa landong sa atong amahan, kapuputon sa atong amahan, kanunay kitang kargo sa Dios, sagot gyud ta sa atong amahan. Amen. Number 1 nga point na makita may song kung ato ning sabton pag maayo, we have divine identity. Dili na ta basta-basta si Dolores anak na siya ni Kuan galira nga Kuan. Dili na sa dugo, dili na sa unod, but we have divine identity. Ingon din sa Psalms 2 verse 7, ikaw akong anak. Kasi nag-ingon na niya, ang Diyos. Amen. We are adopted, mga igsuon. Ingon sa John 1:12, sa tanang midawat kaniya, gihatagan sila o katungod nga mahimo mga anak sa Diyos. Amen. Amen. Anak na ka sa Diyos. Dili na ka basta-basta anak lang ni. Anak ka sa Diyos nga hari sa tanang hari. Diyos sa tanang Diyos nga magbubugna dining langit o kalibutan na igsuon. Muna atong posisyon sa kalibutan ng tapan. Akong posisyon na nga kalibutan, anak ko sa Ginoo. Amen. 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 Ang uban na to, tambay man. Ang uban na to, wala pa trabaho, wala pa katrabaho. Ang uban na to, naatay mga problema, mga obligasyon. Patinig kabuntagon, igsuon, remind yourself, anak ka sa Diyos. Anak ka sa labing halangdon na Diyos. Huwag ka mamatay sa kagutom, kay bisag huwag kay trabaho, nabuhi ka, bisag isod yung kinabuhi, tungod kay anak man ta sa Diyos. Ang mga anak sa Diyos, higid na niya masaktan. Ingon pa sa Deuteronomy, God will never abandon His people. Amen. 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 Muna itong posisyon, mga anak ta sa Diyos, angay na ito nang ipasigarbo, mga panag-iya ta sa Diyos, kargo ta sa Diyos, sagot ta sa Diyos, kay anak ta sa Diyos. Amen. Muna itong identity, nang ta anak ni Tarpulano, biologically, but as a believers of Christ, anak ka sa Diyos. Amen. Amen. Ato ng pangawakan may suon.
nga sa ingon sa dagang pagsulay nga mabot sa kang kinabuhi makabaton tag kalig-on kumpiyansa nga dili ta maunsa ni kinabuhi tungod kay mga anak ta sa Dios. Muni akong na bless kay kuan ng during sa time nga pangurog bitaw ko kay kakulbaan nakita ng mga hulga-hulga sa kinabuhi bitaw ka nang mo ako witness ka na may nanangan ng laylaing tao ba nga maghulga nato dadan pagitag mga armas sa panagiya. Pamati ko sa iya sa gawas kurog akong tiil nga Lord Jesus sige akong patribyo inana mura ko ga mura kuan ako kilalong nga Lord tabangi mi Ginoo pa nang dinilain na pud nga hulga Lord at pag journal na ko isuon grabe ginang Ginoo maka-comfort nato nga tungod kay mga anak pa sa Dios ingon pa siya diri sa verse 9 ingon siya we are given power bukon mo sila sa bunal nga putaw ug dumukon sama sa usa ka kulon amen Amen. tungod kay natay gahom otoridad nga gihatag sa Dios mga anak ta sa Dios sagot ta sa Dios igsoon dili ta niya pasaktan dili ta niya lang tawon sa tumatag sa tagsa kahimtang whatever situation nimo gitubang karon sakit man na kalisod man na kaluyahon man na sala man na runsa man na sagot ta sa Dios igsoon sagot ta sa Dios ingon pa nga maayo siya nga Dios dili gid siya mobuhat og mga butang nga makadaot sa matag usa ka nato igsoon ikaduha you have divine authority. We have divine authority. Dili ng authority nga anak ka ni kuan, magwang ka, pastor ka, deacon ka, PHW ka. Dili lang kana nga klase nga authority may suon. But divine, untag divine langit nun. Amen. Amen. Langit nun nga otoridad. Ingon siya diri sa verse 7 ay 8 pangayo og gani mo ihatag ko ang tanang kanasuran ug mamaimo ang tibuok kalibutan. Bisan pag-unsa nga butang igsuon kaya ihatag sa Dios kung kini makaayo nato. Pinaagi sa otoridad nga gihatag sa Dios sa mga usahan. Trabaho man na, posisyon man na, unsa man ang klase nga pangandoy igsuon, diha sa mga pag-ampo kaya na ihatag sa Dios sa mga usahan. Pangayo, ingon siya diri pangayo. Nararamdaman mo, dili ka anak, nakipuyo ra ka sa usa ka balay. Kanagsara nang nay mo ingon nga yuyo or auntie nga mapapuyo nimo hindot kag pangayo lang ha unsay mo gusto pangayoon. Ang papa ra gid ug mama o ginikanan makaingon ta na. Pangayo lang na unsay mo gusto pangayoon ihatag na ko nimo. Pero pag di ka ni ka anak, silingan ra nimo makaingon ba jud ka kag mangayo ko dani. Dili. Batungod kay mga anak ko sa Dios, gitagaan tag authority sa Dios nga makapangayo kaniya sa kung unsa man ang butang nga gi-pray sa tong kasing-kasing subay sa iyang kabubuton na igsoon. Amen. In Luke 10:19 siya, gihatagan ko kamo og gahom sa pagdaog sa tanang gahom sa kaaway. Authority. Dili lang sa desire igsoon, bisan sa mga gahom sa kaaway. Sa mga gahom sa kalibutanon nga mga butang. Gitagaan tag authority sa Dios nga manduan, baabugon, bugmukon, ikuman mga igsuon na dili kini matuman, mga tunglo, mga deklarasyon, mga bakak sa yawa igsuon. God given us divine authority para i-cancelar na, i-condemn na tanan na mga deklarasyon sa kaaway sa atong kinabuhi. So, nun sa Isaiah, no weapons shall form against sa iyang katawhan nga maglampos na igsoon. Amen. Gitagaan ta sa Dios og authority. Kanang na yung mga tao na moingon na to, buang-buang ta, bugok ta, watay ugma, ingon anin ta, dautan ta, or maksasala ta, o sa bata. Gitagaan ta sa Dios og otoridad para i-cancel na tanan nga gahom sa mamatay na ka, magmasakiton gid ka, mapildi gid ka sa kinabuhi. Gitagaan ta sa Dios og otoridad para i-cancelar na tanan nga gahom nga igsoon. Amen. Ang anak sa Dios dili powerless. Mo ko galingon, dili ko powerless. Amen. Amen. Kita gitagaan og otoridad sa mga pag-ampo ug pagbarog mga igsoon diha sa Ginoo. In Christ,
diha lamang sa Dios. Dili ta makabarog sa tulang kaugalingon kun dili pinaagi sa ngalan sa Ginoo ug sa iyang nahimo sa krus. Ikatulo, you have given power. Di lang otoridad, apan gahom. Di mo tabang gamhanan mo ta. Amen. Gamhanan ta. Ako ambassadors. You are ambassadors of Christ. Muna itong gahom. Ang pagdaladala sa ngalan ni Kristo. Kita mao ang mga sugo ni Kristo may sunan. 2 Corinthians 5:20. Kita mga sulugoon sa Dios na magdala sa iyang maayong balita. Gahom. Muna itong gahom igsuon. Ang pagdala sa ngalan ni Kristo. Acts 1 verse 8, makadawat ka mo ugahom sa diha nga moabot ang Espiritu Santo. Amen. Aduna tay gahom maigsuon. Ang atong posisyon ani nga kalibutan dili ubos lang. Dili lang kay taman lang ta sa gahom nga kung unsay atong makaon may atong naikakayanan. Kun dili gahom igsuon nga langit nun. Dios nun nga gahom nagikan sa atong buhi na Dios. We are representatives of Christ. Aduna tay gahom sa pagsukol sa tanang gahom sa kaaway sa atong kinabuhi. Gahom sa pagbando may suon sa mga butang. Gahom nga magdala kanato sa kinabuhi nga madaugon ani nga kalibutan. Amen. We are given identity, new identity, authority, and power gikan sa atong buhi na Dios. Mao niya itong himuon nga taming sa atong mga kinabuhi. Anak sa Dios, walay bisan unsang nga kalisdanan sa atong kinabuhi. Walay bisan unsang pagsulay sa atong kinabuhi. Nga dili nato magkaya tungod kay mga anak sa Dios. Sa panahon nga moabot nato ang kabalaka, ang kahadlok, ang mga kakuyaw sa atong kinabuhi, always remember the privilege of your faith ni Christ, yung pagkahiusa ni Kristo na siya ihimo nang amahan ug kita iya ng mga anak igsoon. I am a child of God. Mao na itong posisyon na ni makalibutan. Dili sinalikway, dili mapakyason, but our position dili kabos, dili dautan or mapakyason. But our position igsoon is we are a child of God. Bisan unsa pa man ang makuyaw nga moabot sa atong kinabuhi kay mga anak ta sa Dios naatay kasiguruhan ani nga kinabuhi igsoon. Sagot ta sa Dios kay iya tang mga anak, iya tang mga gipili o iya tang mga giadapt na mamahimo niyang mga katawhan igsoon. Kay David nga covenant ingon siya mahimo ako mahimo nimong amahan ug ikaw mamahimo na akong anak. Amen. Ingon pa sa Matthew 3:17, kini mao ang ako gihigugma nga anak. Kung dili ta sa kanang saad sa amahan sa Dios nga napanunod po nato igsuon. Ingon sa diri kini mao ang akong gihigugma nga anak. Tungod kay siya man atong giilang atong Dios amahan pinaagi sa kamatayon sa cross kita pod na appeal sa adoption ni Christ na igsuon. We are given power, new identity, authority, and power diya sa atong buhi na Dios. Sonship, daughtership na igsuon, na kita eternal nga gidawat sa Dios na mamahimo niya mga anak. Psalms 2 verse 7 to 8, dili lang para sa earthly nga mga hari nga gipili sa Dios, but labaw sa tanan kanatong tanan nga mituo ug midawat ni Kristo isip iyahang atong Dios ug atong Ginoo personal nga mangluluwas ng igsoon. Ingon pa diri, we are given new identity dili based sa atong kahimtang, trabaho, posisyon ani nga kalibutan ug kinsa ta pag pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. We are given authority igsoon dili tungod kay naatay mga daghang mga na-inherit ang kalibutan na pag pinaagi ra gyud sa pagtuo nato ni Jesus Christ. And power may so Acts 1 verse 8 nag-ingon nga makadawat kitaw gahom pinaagi sa Espiritu sa Dios. Tanan nga gipuy-an sa Espiritu sa Dios gitagaan niya gahom otoridad na igsoon. Amen.
Bisan sa panahon nga gubot, sakit, kagutom, ug bisan unsang kagulyang, kalisdanan ani nga kinabuhi, himo ang taming igsuon ang kamatuoran that you are a child of God. Amen. Amen. Mga anak ta sa Dios. Ingon pa sa Romans 3:8 verse 38 to 39, nagpasalig ang Dios nga walay bisan unsa ining kalibutan na makapahimulag kanato diha sa iyang gugma menso. Amen. Kung kay iya ta mga anak, iya nang igugma ug walay bisan unsang sakit balatian or bisan unsa pa man nga nilalang nining kalibut ubos sa kalibutan ibabaw sa langit nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Amen. Ingon pa diri sa akong nakita may suon. Nakoy nabasa nga kanang post ba na usa daw kuno sa makapalisang sa yawa sa atong kinabuhi kanang himno na nakita. Atubangan sa kalisod, balatian, kalisdanan, kaluyahon, kapakyasan, kanang himno na daw nato ang yawa nga. Yawa, anak ko sa Ginoo. Mao na ang pinakamakalilisang nga kamatuoran nga atubangon sa yawa sa atong kinabuhi. Kung atong pagkahuptan o gideklarar atubangan sa yawa nga mga anak kita sa Diyos. Amen. During sa tanang kalisdanan sa atong kinabuhi may igsuon. Atong gideklarar atubangan o atubangan sa atong mga kaaway. Balatian man o kalisdanan that we are a child of God. Amen. And kabalo ang yawa na kung kani anak sa Dios, wa ko'y dag-anandan. Amen. Gihatagan niya si Jesus, tungod kay, gihigugma man ta niya pag-ayo ng soul. Yung kanang kamatuuran, kung unsa man ang mga challenges sa itong kinabuhi, maunay gamitang kamatuuran igsuon, taming, aron ang yawa mo kabad ug dagan. Lusay man good, kita rasad ang magpaka, kita rasay gawiken sa itong kaugalingon. At least kung ano may suon. Nga kita, ang yawa, agka-empower siya sa itong kinabuhi. Kay kita, pilit na confident na i-deklarar sa itong kaugalingon ng mga anak sa Diyos. Kaya ang atong mga mata, gitutok nato sa itong kaugalingon nga mapakyason. But sa ingon ni Jesus, fix your eyes on me. Amen. Atong itutok atong mga mata sa Dios na nagpili ka nato o nagdawat ka nato nga mamahimo niyang mga anak. Ingon pa sa pastor nga nagpost, aron mudagan ang yawa sa imong kinabuhi, ingna siya, anak ko sa Ginoo. Atong pagpakan ang kaayo sa atong buhi ng Dios. Let us pray, Father, in the name of